Mapagpalang araw, ano po? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 96, Sonate District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Yun po ang salawikahin dito. Kasi po ang Tondo, tinaguri ang hindi natin may tatago ang katotohanan ng kasaysayan ng Tondo, lugar ng mga siga. Kaya binago na po nila yon. Sabi nila, Tondo man, may langit din. Kita nyo po, yung dating lugar ng siga, langit na. Di po ba? Mas maganda. May langit. Totoo naman talaga, may langit eh. Bakit? May Diyos doon nakatira eh. O, meron po akong kasama, no? Pero bago tayo papalaut sa pag-aaral ng Ebanghelyo, ang hawak ko pong Biblia, ito, magandang balita Biblia ay manipis, kalahati lang, New Testament. Ito nakikita nyo po yung logo nito, lampara. Yan po ay simbolo ng Gideon International. Ayan. Itong Gideon pong ito, inango din nila sa lumang tipan. Sila po ay namimigay ng mga Biblia sa lahat. Ganito pong salita nila, sa tulong ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang iglesyang ebanjeliko. Ibig sabihin, wala siyang pinapanigang reliyon ito. Walang pinapanigan. Ang mga Gideon ay nakapaglagay at nakapamahagi ng mahigit na 670 milyong Biblia. Bagong tipan sa mga hotel, motel, hospital, bilangguan, mga kawal na sandatang lakas, mga estudyante at mga nurse sa 170 bansa sa buong daigdig. Namimigay po sila. Maganda nga pa. Ang mga binibigay na mo. Ang ganda pa ng papel, maputing maputi, Mahal yan. Pero binibigay nilang libre ng mga grupong evangeliko upang magkaroon tayo ng kahalaman patungkol sa kasaysayan, sa salita ng Diyos sa Biblia. Tayo muna ay mananalangin. Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan po kami sa aming pag-aaral sa oras nito. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganun po paginabangan namin ang iyong salita sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Sapagkat ang tao po, meron siyang physical, meron siyang spiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, magsabi nga kayo ng amen? Amen. O, meron po akong kasama kasi may sumagot. Pero ayaw lang po nilang makita dito. Pero kasama natin sila. Loob ng tahanan. Anong pangalan ng tahanan ito? Itong bahay ninyo, anong pamilya? Sandoval. Ayan, family Sandoval. Trinidad. Trinidad na po. Sandoval tsaka Trinidad. Ang ating pag-aaralan is about faith. Lahat ng tao, pag tinanong mo kung may pananampalataya, nasagot nila isa lang, meron. Kasi sa Biblia po, mula sa lumang tipan, sa kasaysayan ni Moises, lahat may reliyon ng mga tao. Pwede sa panahon natin, mas lalong meron. Sa panahon nga ni Jesus, yung mga kadibati niya, mga reliyosong tao na kung tawagin sila doon Pariseo at Saduseo. Kalahin ni Jesus yun, mga Hudyo. Pero, paminsan-minsan, nagsasalubong ang kanilang aral. Pero siyempre, hindi sila mananalo kay Jesus. Anak ng Diyos yun Kaya lagi silang supalpal sa Kanya. Sige, hindi yan topic natin, Ang ating topic is about faith. Alam niyo po ba sa Biblia kung anong kahulugan ng faith? Kung sa dictionary, merong kahulugan yan. Pero hindi po tayo sa dictionary. Sa Biblia tayo. Ang kahulugan po ng salitang pananampalataya o sa wikang Ingles, yung faith ay ganito po. Sa Hebreo, chapter, tingnan natin, 11. Verse 1. Ito tayo may pananalig nung
nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. O, halimbawa, kung tatanungin ko po kayo ha, sagot lang kayo, meron bang Diyos? Meron. That is faith. Sa Biblia, dinescribe po ang Diyos. Wala siyang anyo, kaya hindi mo siya makikita. Tingnan nyo po, si San Esteban, nakita niya pong bukas ang langit. Nung siya mapuspos ng Espiritu Santo, tingnan natin yung sulat, ano po, si San Esteban. Itong San Esteban pong ito, birthday niya December 26. Kaya pinagse-celebrate po siya ng December 26 ng kaharawan. Ito po, si San Esteban. Chapter 7, 54 hanggang 60. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y naggitngit sa matinding galit kay Esteban. 55. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo. Yan. Yung kumbaga parang ganito, possess. Bumaba po yung Espiritu Santo sa kanya. Kasi hindi naman natin nakikita yung Espiritu Santo na yon. Naririnig lang siya. Parang angin. Parang ventilador. Pag umaandar, umangin, parang ganun po yung Espiritu Santo. Ano? Lumukob sa kanya. Yan. Para maintindihan nyo po, ano? Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. Kita nyo? Wala siyang nakitang anyo ng Diyos. Kaya tanong ko kanina kung naniniwala sila sa Diyos. At sagot po nila, naniniwala. Ibig sabihin, that is faith. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero naniniwala kang mayroong Diyos. Maging si Esteban man, nung makita niya pong bukas ang langit, hindi niya rin nakita ang Diyos. Ano po, ang nakita lang, anong nakalagay dito? Nakita ang kaningningan na liwanag sa paligid ng Diyos. Liwanag ang nakita niya. Pero yung liwanag pong yun na tinutukoy na kaningningan ng liwanag, yun ay mas maliwanag pa po sa sikat ng araw. Yung liwanag doon sa langit na nakita ni Esteban. Oh. Kaya yan ang tawag po dyan ay pananampalataya. Kaya nung kinukwento niya sa mga tao, nakikita ko bukas ang langit. Kaya ang sabi, naggigit sa galit ang mga tao kay Esteban. Hindi sila makapaniwala na bakit si Esteban nakikita ang bukas ang langit? Bakit kami hindi namin nakikita? Oh, kasi po, nag-dwell sa kanyang espiritu ng Diyos. Nag-dwell sa kanya. Parang sumapi. Exorcist. Ano po? Madali maunaw pag exorcist eh. Yan. Kaya ang sabi sa Hebreo, balikan natin yung kahulugan ng pananampalataya. Yung bagay bang hindi mo nakikita na pwedeng dumating sa buhay mo. O halimbawa, sister, brother, naniniwala ba kayo sa langit? Ano sagot? Naniniwala. Yun. Bakit? Sabi ni Jesus, Ama namin, nasa langit ka. Si Jesus nagsabi, nasa langit ang Diyos eh. Di maniwala ka. Pero nakikita mo ba yung langit? Hindi po. That is faith. Yan. Tingnan natin pa. Ulitin lang natin, ano? Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Kung inaasahan mo, pupunta ka ng langit. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo inaasahan. Yan ano po. At naniniwala sa bagay na di natin nakikita. Si Jesus. Sister, brother, naniniwala ba kayo kay Jesus? Naniniwala.
Pero nakita nyo ba mukha ni Jesus? Hindi. Sa mga litrato. Meron medyo ano yung ano yan, ha? May konting ano yung tanong na yon. Naniniwala kay Jesus? Yes. Meron bang nakakita kay Jesus? Meron. Pero wala po litrato si Jesus sa panahon natin. Oo. Sino nakakita kay Jesus? Tignan natin yung sulat ni Juan. Tignan nyo po ang kanyang description. Dito po sa unang Juan, tignan natin ang description na paliwanag ni Juan about Jesus. Sa unang Juan 1:1, sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salita na nagbibigay buhay na narinig namin, nakita, napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay. Oh. Sino yung tinutukoy niya? 2. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. Yan kasi nakita nga nila. Kaya pinapatutuho nila sa panahon nila sa mga tao. At ipinangaral namin sa inyo. Pinangaral pa. Ang buhay na walang hanggan nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pagkikisasama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. 4. Sinulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. So, tinutukoy ni Juan na nakita, nahawakan, napagmasdan, pinatututo, sino yon? Si Jesus. Sila ang totoong nakakita, pero wala naman pong silang ginawang litrato. Kaya paano mo sasabihin ngayon yung mga litrato sa panahon natin, ay si Jesus yan. Subukin yung tignan yung lahat ng Jesus sa social media. Iba-ibang itsura nila. May maitim, may singgit, parang inchik. Ibig sabihin, iba-ibang itsura ni Jesus. Naniniwala tayo may Jesus. Kasi sa kasaysayan, may pinako sa krus. Pero, hindi totoo na meron nakapagpinta kay Jesus. At ngayon, yung litratong yun hanggang ngayon, nandito pa. Wala po. Ginawa lang po ni Michelangelo yung litrato. Sa kasaysayan, ang gumawa po ng litrato na yan na sinasabi ng tao ay likha ni Michelangelo. Minsan po pumunta si Michelangelo sa bar, sa club. Nakakita siya ng mahamong muka. Ang ginawa niya, dinrawing niya. Siya daw po si Jesus. Kita nyo? Hindi niya nakita si Jesus. Kaya yung nakikita nating mga litrato yon, yun ay kopya mula doon sa ginawa ni Michelangelo. Paano mo sasabihin ngayon, yung mga litrato na yan ay mukha talaga ni Jesus? Unang-una, wala pong katibayan na hanggang sa panahon ngayon, merong litrato talaga si Jesus. Baka maaari pa yung mga santo kasi yung mga Pilipino santo, nakita nila yung kamag-anak. Pero si Jesus po wala. Isang daya po yan. Isang daya ng aral na yan. Okay? Yang pananampalataya pala, ang ibig sabihin, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita at pwedeng dumating. That is faith. Yun po ang kailangan ng Panginoon sa tao. Yung faith. Okay, ganito po. Nang sumulat si Juan sa 1:3-16 po. Anong sinabi ni Juan? At tignan natin kung saan napulot ni Juan itong ganitong aral. 1:3-16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yung sanlibutan. Binubuo tayo ng sanlibutan, tayong mga tao. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yun? Si Jesus. Bugtong, walang kapatid, walang kadoble, kadobol, wala.
upang ang sumampalataya sa kanya, kanino? Kay Jesus, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Juan doon sa unang Juan, yung napagmasdan nilang si Jesus, siya may antangan ng buhay na walang hanggan. Siya rin po sinasabi niya rito na kapag sumampalataya ka kay Jesus, magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan, walang wakas ng buhay. Yung second life, kung tawagin po yun. Itong buhay natin dito, temporary life lang po ito. Bakit? Kasi namamatay po yung tao. Ang permanent life, yung kabilang buhay. Ako, yun ang tinutukoy ni Juan dito, na sino man ang sumampalataya kay Jesus, sila yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang kahulugan, ang paano mo masasabing ikaw ay nananampalataya kay Jesus. Ito pa po. Sa 1:36, ang nananalig sa anak, si Jesus po yun, ay may buhay na walang hanggan. Kanino magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kay Jesus, sa pamamagitan ng pananalig o pananampalataya or acceptance. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. So, kita nyo? Itong puhot ng Diyos, ito po yung impyerno. Kasi lahat ng kinapuhutan ng Diyos, pagdating ng paghuhukom, sila po itatapon sa apoy ng impyerno. Kagabi po nanonood ako sa YouTube. Pero hindi ko tinapos kasi naantok na ako eh. Alauna na. Isang imam, Muslim. Pag sinabi pong imam, nagtuturo na po yun. Galing sa Syria, then dahil ang buhay sa Syria magulo eh. Lumipat po sila sa Middle East kasama pamilya niya. At nadagdagan pa yung anak. At napagkatiwalaan po siya ron kasi nung bata siya, naging masigasig siya sa reliyon ng Islam. Khalid ang pangalan niya. Khalid or Khalid. Basta ganun hindi ko maano kung Khalid or Khalid Then yung nangyari po, namatay siya. Itong nasabing Muslim. Nakita niya pong umiwalay yung kaluluwa niya sa katawan. Pagkatapos minamasdan niya yung katawan niya na naka-oxygen po sa hospital na patay. Umalis yung kaluluwa niya. Then, nakarating po siya ng impyerno. Ang nakausap niya ayon sa kanyang kwento, kagabi, hindi ka dapat dito pumunta. Pero pinakita lang sa ito, nakita niya si Muhammad nasa impyerno. Sa sarili niya, yung founder ng kanyang reliyon na si Muhammad, nasa impyerno. Ang sabi ni Muhammad sa kanya, umalis ka rito, hindi ka nararapat dito. Bumalik ka sa lupa. Sabi ni Propeta Muhammad. Ibig sabihin, si Muhammad nasa impyerno. Then, in short, bumalik siya, binalikan niya yung katawan niya. Doon siya po nagpatotoo na ang nakausap niya sa impyerno si Jesus. Niligtas ako ni Jesus. Niligtas ako ni Jesus mula sa pagiging Muslim, binitawan ang pagiging Muslim at niyakap po ang aral ni Jesus. Ibig sabihin, yung Muslim nasa impyerno. Sino? Si Muhammad. Nasa YouTube po yan. Napanood ko kaya nung nakita ko yung title na gano'n, sabi, panoorin ko nga ito. Bagamat alas 12 na. Magpapahinga na lang, Nakita ko yung title na gano'n, pinanood ko. Mahaba eh. Pagdating ng alauna, talagang inantok na ako. Bukas ko na lang itutuloy ako. Pero doon sa mga brief na sinabi niya, madali mo nang maunawahan na
Si Jesus ang nagligtas sa kanya, sabi niya. Jesus saved me. Kita niyo po? Anong ibig sabihin? Ang mga Muslim, pa-impyerno sila. Wala pong paninira. Napanood ko lang sa YouTube, ha. Panoorin niyo po si Muhammad Khalid doon sa kanyang testimony nung nandun siya sa ospital, naka-oxygen siya. No. Isa siyang imam. Meron ako kaibigan na imam. Nung makilala ko yung imam na yon, dito sister, nagtuturo siya sa, alam niyo yung Divisoria Mall, yung nasunog. Tapos siya nagtuturo ng Islam. Nung nakilala ko yon sa baba, nagtitinda kami no sa exhibit eh. Naging kaibigan ko siya. Kaya pag nakikita ko nun, sabi niya, tawagin ko pa, ali ka nga rito. Pagtimpla mo ng kape, ang kaibigan kong si Manny. Lagi ganon. Napakabait sa akin. Yung tao na yon. Kaya nung masunog yung Divisoria Mall, nung natapos na, nung bumalik ako ron, hindi ko siya makita. Sayang nga lang, hindi ko siya napuntahan sa bahay. Sinabi niya yung bahay niya nung araw eh, kung saan siya nakatira. Kanya na, problema. Hindi ko sinailista, kaya nakalimutan ko na. Kaya ilang beses akong napagawiro, hinahanap ko siya. Si Amin Tao. Imam siya, nagtuturo doon sa rooftop ng Islam. Yan. Ganito po yun. Ang faith kay Jesus, yan po ang magliligtas sa iyo. Hindi pwedeng magligtas kung sino man. Kasi nakalagay dito po sa 1, napakaliwanag. Yung sumasampalataya kay Jesus. Tingnan natin si Jesus para makita po natin mismo si Jesus naman. Nang nag-uusap sila ang dalawa ni Apostol Pablo. Ano sinabi ni Jesus sa kay Pablo? Ito pong history ito, babasahin ko yung kasaysayan na Journey to Damascus. Yung paglalakbay ni Pablo papunta po sa Damascus sa Middle East. Ayan, sa chapter 12 ng 26 ng Gawa. Tingnan po natin ano. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare, saserdote. Nang katangalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Kaya sinasabi ko po sa inyo, yung nakita ni Esteban sa langit, mas maliwanag pa po sa sikat ng araw, yung liwanag na nakita niya. Ito, pinatutuo ni Pablo yan. Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa sikat ng araw. Kaya yung kaningningan ng Diyos doon sa langit, sabi ni Esteban, maliwanag pa sa sikat ng araw. Dito po, hindi mo pwedeng tignan ng diretso ang araw, masakit sa mata. Ngayon, kung meron kayo yung mga salamin na makapal na dikolor, yung pang-welding, titignan mo siya ganyan. Kanya lang makikita mo lang, hindi mo siya makikita kasi nga makapal yung salamin. Pero meron kang makikita maliwanag. Ano po yung ginagamit sa welding machine? Gahano pa kaya yung liwanag sa langit? Pero nakita ni Pablo, anong nangyari? Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa tindi ng liwanag po, napasubasob sila. Ano po? At tinutusan ni Jesus si Pablo dito. Sabi niya ito, ikaw na rin ang masasaktan sa pangimagsik mong yan para kang sumisikad sa tulis. At tinanong ko siya, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Nakita po ni Pablo si Jesus sa langit. Nung makita yung liwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw.
Si Pablo nasa Damascus, si Jesus nasa langit. Pero nakikita silang dalawa. Silang dalawa lang ha. Bagamat may mga naglalakbay noon, walang alam yon. Si Pablo lang at si Jesus ang nag-uusap. At sila lang dalawa ang nagkakakitaan. Ako. Anong sabi rito ng sinabi ni Jesus? Tumindig ka. Nagpakita ako sa iyo. Kita niyo, nagpakita siya. Upang ikaw ay suguin ko. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga tao iyon upang imulat ang kanilang mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, ay patatawarin ng kanilang mga kasalanan at mabibigyan sa mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Yun lang ang kailangan ni Jesus is faith, pananampalataya sa atin. Yun ang sabi ni Jesus kay Pablo, pangaralan mo sila, yung tao, mula sa dilim, dalhin mo sila sa liwanag, mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, makakasama nila yung mga ginawang banal dito sa lupa. Of course, ang pupunta yung pagkamatay nila, hindi sa langit kasi lahat ng banal taga-langit. Kaya yun ang kailangan, yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Anong kahulugan ng pananampalataya? Mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka. Para maging totoo pananampalataya mo, panguli. Anong sabi ni Juan? Punta tayo sa 36. 1:36. Ang nananalig sa anak, kay Jesus po yun, may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, kay Jesus na po yun, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang purot ng Diyos. Para maging totoo, pananampalataya mo kaibigan, lahat tayo, hindi lang tayo mananampalataya ni Jesus, kundi tayong lahat ay sumusunod sa Kanya. Sister, naniniwala kayo kay Jesus, di ba? Opo. Brother, anda ba kayo sumunod sa Kanya? Kasi kung hindi kayo susunod, peke ang inyong pananampalataya. Magiging peke yan. Kasi sa Biblia, yung totoong pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Kumbaga parang ganito. Siyempre, husband and wife niya. Ang lalaki, ang head of the family. Ang nanay, ang babae, tagasunod. Brother, tagasunod. Pero ang utos sa Biblia, mahalin mo ang asawa mo. Joker ka, brother. Okay. Sana nakatulong sa inyo itong kahulugan ng salitang faith or pananampalataya sa Biblia, no? Sige, magpipray lang tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patutuho mo sa amin na yung kahulugan ng tunay na pananampalataya. Bagamat kaming lahat ng mga tao na bubuhay sa mundo, may kanya-kanya po kami paniwala. Subalit hindi lahat ng paniwala niyan ay totoo. Kailan lang magiging totoo ang pananampalataya ng tao? Kapag ito po, yun nakasunod sa Biblia. Yun nakasulat sa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus, sa iyo pong lahat ng kapurihan. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, especially, mag-subscribe po kayo. Alam niyo po, hindi ko po binibida ito para sa ano pa man. Kaya ko binibida kasi biblical po ito. Walang aylong panloloko, gumagamit tayo ng Biblia para hindi po tayo maloko. Sige po, like and share. Kayong mga nasharean, i-share nyo sa iba. Be my subscriber. Maraming salamat po.
Sa ngalan ni Jesus, God bless us all. Bye!